Hello guys, good morning. Welcome to our channel. Welcome to Good our Facebook morning. page and also to our TikTok account. Sa ating mga social media accounts. And today, magkakaroon na lang tayo ng konting briefing kung paano nga ba makapag-avail ng housing loan sa Pag-ibig. So that's very big question. Marami sa ating mga kababayan na eligible naman sa Pag-ibig housing loan but they don't know how to avail a Pag-ibig housing loan. So yan ay tuturo namin sa inyo kung paano kayo makapag-avail. Number one, let's see first kung ano po ba yung source of income natin. Number one, source of income. Tayo ba ay locally employed? May trabaho ba tayo sa local? Number two, are we an OFW? Pag sinabi natin OFW, ito yung mga nagtatrabaho abroad. So mga seaman, yung ating mga OCWs. Number 3, yung mga business owners and also yung mga virtual assistants. Kasi ngayon is yung virtual assistant, meron na talaga silang separate na mga requirements para sa kanila kasi yung kanilang source of income is coming from abroad din also sa kanilang mga clients and invoice yung kanilang yung invoice from their customer, yun yung ating i-present sa Pag-ibig. But all in all, they are eligible. Medyo tedious nga lang yung mga virtual assistants natin. Marami talaga yung mga requirements na hinihingi, lalo na kasi pupunta ka, magpo-file ka ng tax sa PIR. So, let's tackle first doon sa locally employed. So, pag locally employed ka, at least, ang hinihingi ng Pag-ibig ay meron kang 24 months contribution. So, pero kung hindi naman 24 months ang contribution mo, okay lang yon. Okay, nagagawa naman natin ng paraan yan kasi yung unit naman is turn over after 2 to 3 years. Depende do sa mode ng ating down payment. Sometimes, yung mga units natin is pre-selling. Kaya nga, di ba, ano nga bang advantage yung pre-selling versus do sa RFO? Of course, pag pre-selling, medyo mahaba yung terms of down payment or yung equity. And ang unit ay hindi pa nakatayo, and since hindi pa nakatayo yan, mura pa talaga siya. But once the unit ay nakatayo na, yung bahay nakatayo na, RFO na ang tawag doon, most definitely mas tumataas ang value ng property. So going back to our topic doon sa locally employed na mga requirements, number 1, you must have 24 months contribution sa Pag-ibig. Number 2, dapat meron kang ma-present na monthly latest 1 month na payslip. So, yung latest na 1 month na payslip, very important yon. Ang kinukompute doon is yung inyong basic salary. So, for example, ang gross mo is 30, pero ang basic salary mo lang is 24,000. Ang kinakount lang is yung 24,000. Pero for example, ang required income doon sa property na kukunin nyo is 30,000 and your basic income is only 24,000, you're still short of 6,000. Pero i-compute pa rin ng Pag-ibig dyan kung meron kayong meal allowance. Okay? Yung mga fixed allowance natin. So, kung yung meal allowance mo yung 6,000, pasok na yan. Okay? So, total pa rin yan is 30,000. Ngayon, kung talagang wala, ang pwede nating ang gawin nating options dyan is lowered loan. Taasan natin yung down payment para bumaba yung inyong monthly amortization. So, sa ganyang cases, pwede naman natin kayo matulungan, pwede naman kayong bigyan kung paano ang computations sa lowered loan. And kung talagang wala talaga, hindi na talaga kayanin kasi pag tumaas yung down payment mo, sa monthly down payment mo, medyo tumaas yun. So, for example, for 300,000 lang siya yung down payment, ginawa natin 500,000 and then maging monthly mo is napakataas, hindi kakayanin. So, ang next option mo is co-borrower. So, co-borrower naman, of course, ganun pa rin kung ano yung requirements na kailangan sa inyo, yun din ay ipapasang ng inyong co-borrower. So, ano pa yung mga requirements natin? Number 1, kailangan may monthly contribution na kayo sa Pag-ibig. Number 2, kailangan na kapag locally employed, makapag-present kayo ng payslip kasi in-screen yun. And number 3, kailangan din makapagpasa kayo ng 2 valid IDs. Okay, yung 2 valid IDs na issued government IDs. Yan ang importante. Also, Meralco billing. And also, kung ano pa yan, kung ano mga billing yan, kung sa Nawasa ba yan, or sa PLDT, ino-honor naman yan. Kasi ang kailangan lang doon is yung address. Kung hindi naman naka-address sa inyo yung billing, okay lang yon, pasa nyo lang din. Provided na kasi may mga developer na humihingi ng ID nung tunay na may-ari nung yung Meralco billing. And also, barangay clearance. Yun ang mga requirements. So, mga requirements naman, totoo talaga na napakarami talaga mga requirements. Kailangan mo lang ng PIN verifier. Yeah, that's very important. And also, kailangan nyo rin dyan ng Pag-ibig virtual.
and also loyalty card. Ang dami, may ESAV, may MDF. So those are requirements na yan naman tutulungan naman kayo ng inyong agents. O kung sa akin kayo kung sa akin kayo mag-inquire, of course, I'll be the one who's going to help you on how to provide those documents na nire-require ng developer. So yun ang ating mga requirements na dapat na maipasa sa developer. Right after that, of course, reservation agreement, marami yon. Marami tayong mga pinipirmahan mga documents sa developers. So doon lang talaga kailangan kasi yon. So bakit sabi marami ding mga buyers sa gatan ang dami mga requirements. Of course, kailangan talaga yan kasi hindi naman tayo nangungutang ng 10,000 lang sa mga pautang online. So ang inuutang natin is million. Of course, when we talk about million, may mga proper documentations talaga dyan na kailangan masunod. Kasi it will be submitted to the developer and also after that, the developer will process that to Pag-ibig. And yan, kasi ang Pag-ibig is napakababa naman talaga ng interest rate compared to bank and also in-house. Yan, kung kayo ay may trabaho and also gusto nyo magkaroon ng bahay tapos hindi nyo alam kung paano ang gawin, message na kayo sa akin. For locally employed, for locally employed muna. Doon sa next video naman natin, i-discuss naman natin kung paano naman yung OFW and also doon sa mga virtual assistants and also sa mga business owners kung paano nga ba makapag-avail ng Pag-ibig housing loan. So marami pa tayong mga didiscuss, marami pa nga ituturo sa inyo at marami mga technique kung paano ba natin maitatawid yung ating reservation process, kung yung ating sa down payment hanggang sa may turnover sa inyo ang ating mga bahay. And shoutout nga po pala doon sa ating mga buyers na ni-turnover na po ang ating mga units diyan po sa ating sa The Palm Residences. Okay, sa mga kaibigan natin and sa ating mga buyers. Thank you so much for trusting me and hopefully po and thank you din po sa mga buyers natin na nagbibigay din po ng mga referrals and I really appreciate. So it means that our service is really good and we're trying naman po na maibigay pa rin sa ating mga buyers yung service na dapat na maibigay natin sa kanila. So kaya nga 24/7 nandiyan tayo tumutulong kung ano yung mga kailangan ng ating mga buyers. So sa compliance lang po ng mga documents, sa mga requirements sa mga buyers natin, ongoing pa rin ang compliance sa mga requirements. Talaga pong napakahirap yan and sa sobrang dami talaga overwhelming yung mga documentations. But all in all, we really have to do it kasi dyan nakasalalay yung ating approval sa ating Pag-ibig housing loan. Alright, thank you so much po and for more details po dito kung gusto nyo mag-avail ng bahay sa Pampanga, Laguna, Batangas, Bulacan, Rizal, and kansang part pa ng Pilipinas yan, meron tayong mga properties. Hindi lang po ito house and lot, we're also tackling about condo. Okay, we have condo. And also, we have beachfront properties. We have lot only. Okay, marami tayo niya. May mga pasalo din tayo. And also sa mga foreclosed properties. There are lots of properties na pwede natin may offer sa inyo. Depende po sa gusto ninyo. Depende sa location. And also, depende po sa inyong eligibility. Kung ilan yung income nyo, doon lang natin i-match yun. For example, ang salary nyo is 13,000. So, sabihin 13,000. Ang mga possible na mga units sa inyo is yung mga row houses. Ito talaga mga mura lang. Hindi naman pwedeng i-load sa inyo. Hindi naman kayo pwedeng maging eligible doon sa pangmamahalan. Otherwise, magiging overloading yon and hindi po talaga allowed yun as per the policy. So, yun po. And let's wag po kayo mag-message sa akin, okay? Kung meron man kayong mga concerns on how to avail Pag-ibig housing loan. Not only Pag-ibig housing loan, okay? Meron tayong bank financing and also in-house financing. We cater all and we're here to help you. Alright, for more details po, pwede nyo akong i-message sa akin mobile number 0962-866-2810. Yan po sa akin smart and also for Globe. I have 0977-466-0015. Naka-upload po ang video na to sa aking Facebook account, sa aking Facebook pages and also sa aking TikTok and also sa YouTube channel. I-upload ko po tong video na to. And that's all. Thank you so much and hope to receive an inquiry from you. Okay, bye-bye.